Nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 73,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. And meron din silang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor. So, comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best ko sa lahat ng mga nagtatanong. Magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga na dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. Okay, so sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor. So, comment nyo naman yan at kung sulit nga ba. Okay, so sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to para at least malaman din ng iba. Okay? So, ayos na ayos yan. So, yun nga mga best. Okay, ngayon 2026, marami silang iba't ibang kulay nito katulad ng kulay gray, matte finish, kulay brown, na matte finish. Okay, ang mga kulay na matte finish ay kulay gray, black, brown, black. And then, ang glossy naman ay itong kulay cyan color and then kulay white. Okay, so hindi ko sure kung may red ba. Hindi ko maalala kung may red or sana may yellow pa din. Okay. So yun ang mga best no, ngayong 2026, nakita na rin natin itong bagong-bagong Beeperman 150 FI or EFI ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. So, kita nyo naman, mas maporma. Okay, mas maporma, mas pinaganda. Sporty looking yung kanyang decals. So, yun ang mga best no, merong available dito na Rusi Flame 150X. Okay, cyan color. And then, pakita ko na lang din sa inyo yung iba pang nilang colorway or color variant nila. Ito kasi ay cyan and black combination. So, ito yung itsura ng ating headlight. Maganda yung headlight na ito. So last time nakapag-vlog tayo nung carb type, ibang iba talaga yung itsura ng ating headlight dito sa 150X. Ayan, parang robotic yung design niya. Okay, may mga sharp design lalo dito sa gilid. Tapos yung itsura dito parang may letter M. Okay, M shape. Okay, tapos meron siyang parang ano kakaiba yung kanyang texture para dito sa front telescopic fork tayo rito. May Rusi din tayo rito na naka-engrave o naka-emboss. Ayan, so maganda yung kanyang fender, malapad, and then may extension. Tapos meron tayong kulay gold na mags. Ang size dito ay ano size dito? 70-90 by 17 tubeless. Ayan. Sa side naman, meron tayo rito na disc brake. Okay, naka single disc brake, dual pad caliper. Radiator niya, ito labas na labas yung radiator niya, kaya mas maganda. Meron tayong cover para dito, protection lang naman. Okay, so sa side may Rusi na kulay black. So yung may sticker pa yan, tinatanggal pa yan dyan. Po rito, meron silang dalawang unit dito. Yung isa kasi daw na pull out na, so meron tayong kulay yellow, white, and black colorway. Okay, so maporma din yung isang to. Yun yung mga nagustuhan natin dito sa Beeperman 150 EFI. So meron silang kulay red doon. Okay, so itong pinili natin kasi nagandahan ako sa colorway niya na may kulay yellow. Okay, yung kanyang colorway. Okay, yung variant na ito. Ito yung kulay yellow. Yan, so may 150 dito. So ikutan natin para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, may share ko sa inyo, 'di ba? So ito yung Beeperman na headlight niya. Same pa rin dati, no, yung headlight na ito. Naka halogen bulb pa rin tayo rito, pati yung signal light niya halogen bulb, pero LED yung kanyang daytime running light dito, pati dito sa gitna. Then aggressive yung looks, parang robotics yung datingan niya, tapos parang may kilay siya rito, may Euro motor dito, and meron tayong telescopic fork. Maganda yung paint job para dito sa forks niya, yung kanyang decals, napaka-aggressive looks niya. So ang ganda nung upgrade para sa kanyang decals. Ayan. So, fender natin dito, flexible din. Hindi rin siya ganong kalutong. Meron pa rin tayo ritong goma na extension. So, pwede nyo tanggalin to kung di nyo treat. Pero para sa akin, okay na rin yan. Lalo na ngayon, nag-uulan na naman. Okay. So, nakamags tayo rito. Ang size nung kanyang
tires ay 80 by 90 by 17 is naka tubeless na rin ang isang to. Tama ba ako kung tubeless siya? Yan. So, okay. So, meron din tayo rito handlebar na sporty yung kanyang looks. Meron tayong digital panel, medyo maliit lang. So, meron tayong mga design na ganyan, no? Parang dragon yung design niya. Yung kanyang ignition, simpleng-simple lang, okay? May shutter lock na rin tayo rito. Ating switches, parang naka-quick throttle tayo dito. Electric starter. Kanyang throttle mababaw lang. Okay? Yung grip niya makapit. Yung lever, smooth naman, manipis lang ng konti. Meron tayo dito sa side na rubber. Yung clutch medyo ito malapad. Okay? Yan, smooth naman siya. Dito ay may park light, headlight, high and low. Wala lang tayo ditong flasher, signal light, and then wala tayo ditong tawag dito, hazard switch. Ito naman yung busina. Ayan. So may USB charging port na rin tayo rito para sa long ride. Maganda yung forma dito. Yung ating upuan malapad pero makapal yung foam. Meron tayong rusi dito, tapos makapal din yung foam para sa ating OBR, and try natin buksan kung ano yung tsura nung ating compartment. Ayan. So meron tayong helmet hook. Okay, and may helmet hook tayo rito. Yung ating gas tank, ito may cover. Kagandahan nito may cover compare kay Flash na walang cover. So sa side naman, meron tayong disc brake. Iniba na nila yung kanyang disc brake ko. Sobrang laki ng disc brake na ito. Di ba? Tapos meron tayong dual pad caliper dito. And naka-air cooled pa rin ang isang to. Malay naman natin sa mga susunod na upgrade na to, maglagay na rin sila ng liquid cooled. Okay, parang yung kay Rusi, di ba? Naka-liquid cooled. Pero yan na nga, meron tayo rito maangas din yung decals dito sa side. So makikita natin dito may 150, may Euromotor, yung design niya is yung engine. Siguro dahil ano to, base siya sa upgraded na version, di ba? Engine yung kanyang design dito. May 4-stroke, may EFI, electric starter. Ayan. So, meron din naman tayo ritong kickstart pa rin. Hindi naman nila tinanggal. And then, yung ating Euromotor na kulay orange, yung kanyang paint job, nandito pa rin. Same pa rin nung sa dati, yung kulay. Okay? So, rear brake pedal, smooth lang din. Yung ating foot pegs, hindi siya napiflip, combination ng rubber and metal. Ayan. So sa tambucho, same pa rin naman to dati. Meron tayong cover dito, metal. Ating foot pegs para sa angkas, metal din yan. Maganda yung alloy dito. Sa design, may parang carbon fiber finish dito. Ito rin. Hanggang sa ilalim, parang may carbon fiber finish dito. Hanggang dun. Okay, so maganda rin yung beeper man na bagong font. Okay, yung design niya kulay yellow. Ayan, diba? So sa kanyang handlebar, naka-upright position. Digital na yung ating panel. Okay, so yung ating susi mahaba. Ignition key, may shutter lock tayo rito. And sa ating mga switches, meron tayo ritong flasher, high and low, signal light, busina. Yung clutch natin dito, smooth lang din. Smooth lang. Meron tayong rubber. Sa side naman, maganda na yung kanyang brake fluid. Ayan, yung lagayan. Yung front brake, smooth lang din. Kill switch, park light, headlight off, electric starter. Grip natin makapit, throttle sobrang babaw. Dito naman sa ating side or dito sa front, meron tayong parang carbon fiber finish dito. And may Euro 3 na logo. And sa upuan, sobrang lambot din ang upuan na ito. Hanggang dito sa ating OBR, makapal yung kanyang foam. Kaya kung gusto niyo magpatabas pa nito sa upuan, pwede lalo na dahil nga sa 5 to na kagaya ko, medyo talagang sobrang tingkay tayo rito. So ayan, may saluhan din tayo rito ng gas kapag natapon. Ayan, yun lang naman ang kagandahan dito kay Flame. Okay, so balik tayo dito sa side. Meron tayo ritong rear brake pedal, smooth lang oh. Okay, so yung makina maganda yung design. Tapos yung foot pegs niya hindi na flip, combination ng rubber and metal. Yung ating foot pegs para sa angkas, metal, solid naman yan. Yung ating tambucho, mahaba, pataas. May metal tayo rito na cover. Ayan, naka monoshock tayo rito, maganda yung swing arm. Naka single disc brake, single pad caliper. At yung kanyang size dito ay 110, 70 by 17. Naka tubeless na rin tayo rito.
Ito naman yung Flame 150X na decals. Ayan. So, sa kanyang taillight, ito maganda. Maangas din to yung taillight niya eh. LED na rin yan. Halos lahat ng ilaw niya LED. Signal light niya, flexible din. Reflector, may plate light, lagayan ng plate. Okay, flexible din yung ating fender dito sa likod. May chain cover na rin tayo rito. And then yung ating sprocket size ay 41T. Ayan. Okay, para pag magpapalit kayo, alam nyo. So, naka single head shifter. Yung side naman ng makina, ito yung itsura nya. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyong kontakin ako or pwede nyong i-message or pwede nyong puntahan ang Rusi na malapit sa inyo. Ayos na ayos siya. So, yun lang yung way. Diba? Para at least ano pa natin to, maabot pa natin. So, meron tayong helmet hook dito. May mali tayong compartment dito. So, lagayan din kasi ito ng battery. So, magiging maliit na lang talaga yung kanyang compartment. Okay, so halos wala na talaga. Okay, so ating gas tank, meron tayong cover dito para in case na matapon yung gas natin, rekta na rito sa dito mismo sa ano nito, sa goma. Ito goma to ayan, sana lahat na nila goma para hindi nagagasgas na ganyan. Yung ating grab bar metal matte finish na kulay gray. So sa likod meron tayong monoshock adjustable, meron tayong dual pad caliper, and naka disc brake din tayo dito sa likod. Yung swing arm natin malapad. Ayan, yung size dito sa likod, yung gulong niya ay 180 by 17. Hindi ko lang sure kung tubeless ba to, diba? Ayan, tubeless na rin pala, harap at likod tubeless na rin. Ito yung beeper man, ito yung kanyang parang carbon fiber finish hanggang dito sa ating fender. Ayan, flexible din, and halogen bulb pa rin yung ating tail light. And then meron tayong daytime running light dito, signal light niya dito sa part na to. Ayan, LED naman yan. So meron din tayong parang carbon fiber finish dito na chain cover, and yung ating sprocket size is nasa 36 siguro to. Ayan, medyo malaki yung kanyang sprocket size. And meron tayong single head shifter and yung foot pegs natin, yung other side ng makina. Ayan. So, ayan yung kabuuan ng ating Beeperman 150i or EFI. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at sana nakatulong tong video na to. Pwede nyo kayo message sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos siya.